Nagbukas ang pelikula sa isang maliit na bayan sa lalawigan ng Michigan kung saan nakatira si David Rice, isang binatilyo, kasama ang mapang-abusong ama, si Will. Iniwan sila ng ina ni David noong 5 taong gulang siya at mula noon ay hindi naging maganda ang relasyon ng mag-ama. Para sa binatilyo, ang paaralan ang nagsisilbing paraan upang makatakas mula sa nasirang pamilya. Wala siyang masyadong kaibigan ngunit may lihim siyang crush sa isa niyang kaklase na si Millie Harris. Isang araw pagkatapos ng klase, niregaluhan niya ito ng snow globe na may maliit na replika ng Eiffel Tower. Si Millie, na may pangarap na maglakbay sa buong mundo, ay talagang gustong-gusto ito. Ngunit ang kanilang matamis na sandali ay nag-ambala ng bully sa paaralan, si Mark. Tinukso niya si David sa pagiging hangal at itinapon ang snow globe sa gitna ng nagyayelong Huron River. Determinado na kunin ito, naglakad si David patungo sa globo sa kabila ng babala ni Millie. Ngunit pagpulot niya nito, ang yelo sa ilalim ng kanyang mga paa ay hindi inaasahang nabasag. Nahulog ang kawawang si David sa nagyayelong tubig at kinaladkad siya ng agos palayo doon. Sinubukan niyang abutin ang ibabaw, ngunit biglang sinipsip mula sa tubig at nahulog sa gitna ng kalapit na pampublikong aklatan. Nalilito at nanginginig, nagpa siya si David na huwag pansinin ang nangyari at umuwi. Doon, sinigawan kaagad siya ng kanyang ama dahil sa pagiging huli sa paaralan, ngunit ang binatilyo ay wala sa mood para sa pakikipagtalo, kaya't agad siyang tumungo sa kanyang silid nang hindi nakikipag-usap sa kanyang ama. Pagkatapos ay nilock niya ang silid at yumuko sa sulok. Hindi nagtagal, sinimulan ng galit na si Will na itulak ang pinto. Nang malapit na siyang makapasok, nawala ulit si David at muling lumitaw sa library. Sa sandaling ito, sa wakas ay napagtanto niya na maaaring mayroon siyang abnormal na kakayahan sa teleportation. Nagpasya siyang subukan ang kanyang teorya sa pamamagitan ng pag-concentrate ng husto. Sa kanyang pagtataka, bumalik siya sa loob ng kanyang silid ilang minuto matapos siyang mawala kanina. Napagtanto na ito ang kanyang pinakamagandang pagkakataon para matakasin ang mapang-abusong ama. Kinuha ni David ang kanyang ipon at tumakas upang magsimula ng bagong buhay. Ngunit bago ang lahat, dumaan siya sa bahay ni Millie upang iwanan ang snow globe para malaman niyang buhay at ligtas siya. Pagkatapos, lumipat si David sa lungsod, umupa ng maruming silid sa motel, at sinimulang subukan ang kanyang kapangyarihan. Sa mga unang beses ay nauntog siya sa puno sa lokal na parke, ngunit kalaunan, nasanay siya sa pamamagitan ng maingat na pagtuon ng isip sa mga larawan ng mga lugar na gusto niyang puntahan. Ang una niyang pagbisita ay sa Empire State Building kung saan may magandang alaala si David sa kanyang ina na si Mary. Lumipas ang mga linggo at handa na ang binatilyo na samantalahin ng husto ang kanyang kapangyarihan. Sa oras na ito, alam ni David na maaari lamang siyang mag-teleport sa mga lugar na maaari niyang makita. Kaya, bumisita siya sa isang bangko at sinilip ang vault habang nagkukunwaring papunta sa banyo. Pagkatapos ay nag-teleport siya sa loob ng vault sa gabi at nagnakaw ng mga bag na puno ng pera. Kinaumagahan, natuklasan ng bangko ang pagnanakaw at tumulong ang pulisya sa kaso. Nang maglaon, isang misteryosong lalaki na nagngangalang Roland ang dumating sa establishmento at sinabing siya ang mag-iimbestiga sa kaso para sa National Security Agency. Siya ay may karanasan sa mga kasong tulad nito at alam ang tungkol sa mga jumper, mga taong maaaring mag-teleport mula sa isang lugar patungo sa isa pa. Sigurado siyang isa sa kanila ang may gawa nito. Lumipat ang eksena sa pagkalipas ng 8 taon kung saan namumuhay si David sa kanyang pinakamagandang buhay. Mayroon siyang marangyang penthouse apartment sa New York na puno ng mga mamahaling bagay. Nasa hustong gulang na rin siya ngayon at may pambihirang kontrol sa kanyang kapangyarihan. Ang kanyang mga dingding ay puno ng mga larawan ng mga lugar na nagbibigay daan sa kanya upang madaling mag-teleport saan man sa mundo. Isang gabi, nag-teleport siya sa London at pumasok sa lokal na pub. Si David ay masyadong komportable at ginamit ang kanyang kakayahan sa bagay na walang kabuluhan. Sa pub, mabilis siyang naglaho para makalapit sa isang magandang babae na mag-isa na nakaupo sa tabi ng bar. Ang kanyang kawalang ingat ay napansin ng isa pang jumper, si Griffin O'Connor, na nasa pub din. Ngunit si David ay walang kaalam-alam tungkol dito, at umalis kasama ang babae. Sa ibang lugar, na-corner ni Roland ang isang jumper sa kagubatan ng Brazil. Sinubukan ng binata na maglaho, ngunit nahuli siya sa lambat ng mga wire na patuloy na kumukuryente sa kanya at pinipigilan siyang muling mag-teleport.
Pagkatapos ay ipinahayag na si Roland ay isang paladin, isang grupo ng mga relihiyosong ekstremista na makasaysayang nanguhuli ng mga jumper. Iniisip ng mga paladin na ang mga taong may superpower ay kasuklam-suklam. Walang pag-aalinlangan na pinatay ni Roland ang binata at makalipas ang ilang segundo ay nakatanggap siya ng tawag tungkol sa bagong lead sa kaso ng pagnanakaw sa bangko. Bumalik ang eksena sa New York kung saan pabalik na si David sa kanyang apartment. Nakakagulat na nakita niya si Roland doon ngunit wala siyang ideya kung sino siya. Sinubukan siyang palayasin ng binata ngunit tumugon si Roland sa pamamagitan ng paghampas sa kanya ng espesyal na baton na kumuryente sa kanya ng 1,000 boltahe ng kuryente. Pinipigilan nito si David na mag-teleport ng higit sa ilang talampakan sa loob ng apartment. Naganap ang labanan, at pagkatapos ng maraming pakikibaka, nagawa ni David na mag-teleport sa loob ng isang nakatagong silid sa kanyang dingding. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang bag ng pera mula sa silid at naglaho mula roon, ngunit ang dalubhasang paladin ay hindi pa handang sumuko, kaya ipinadala niya ang kanyang mga tauhan sa lahat ng karaniwang lugar na pinupuntahan ni David. Nakakita rin siya ng lumang larawan ni Millie sa cabinet na nagbigay sa kanya ng tusong ideya. Samantala, lumitaw si David sa kanyang lumang silid sa Michigan. Pagkatapos ng awkward na pagkikita nila ng kanyang ama, pumunta siya sa bahay ni Millie. Doon, ipinaalam sa kanya ng ina ni Millie na kasalukuyan itong nagtatrabaho sa lokal na bar sa ibaba ng kalsada. Ang binata ay tumungo doon, ngunit nakaramdam siya ng kaduwagan. Sa sandaling nakita niya ang kanyang crush noong bata pa siya, sinubukan ni David na umalis ng tahimik at nakasalubong niya ang binatang Mark. Agad siyang nakilala ng huli at pinaulanan siya ng mga tanong. Ang kanyang pagbulalas ay narinig ni Millie na lumapit sa dalawang lalaki makalipas ang ilang segundo. Ibinunyag niya na nakita niya si David nang dumating ito at naghihintay na kausapin siya. Nagselo si Mark at sinubukan niyang pumorma sa kanya, ngunit sinuntok siya ni David. Naganap ang away, na nagtapos sa pag-teleport nilang dalawa habang walang nanunood. Hindi nagtagal ay lumitaw sila sa loob ng bank vault na ninakawan ni David ilang taon na ang nakakaraan. Pagkatapos ay binantaan niya si Mark bago nag-teleport, iniwan ang huli sa vault bilang parusa. Pagkatapos, bumalik si David sa bar at sa wakas ay nakipag-usap kay Millie. Ibinunyag niya na binitawan niya ang kanyang mga pangarap na maglakbay dahil kailangan niyang harapin ang katotohanan na kailangan niya ng trabaho. Sa kabilang banda, nagsinungaling si David na siya ay isang banker na nagpapahiwatig na kumikita siya ng maraming pera. Pagkatapos ay inanyayahan niya itong pumunta sa Roma kasama niya na masaya niyang tinanggap. Lingid sa kanilang kaalaman, si Griffin ay sumusunod sa landas ni David at narinig ang kanilang plano. Samantala, nahuli na ng pulisya si Mark dahil sa hinalang pagnanakaw. Hindi nagtagal ay dumating si Roland sa istasyon ng pulisya na nagpapanggap na ahente ng CIA. Inusisa niya si Mark at ipinangako na naniniwala siya sa kanyang nakakabaliw na kwento. Ipinaliwanag ng huli ang lahat tungkol kay David at sa babaeng crush niya, si Millie. Nang marinig ito ay napagtanto ni Roland na siya ang parehong babae na nakita niya sa larawan sa cabinet ni David, kaya hiniling niya sa kanyang mga tauhan na imbestigahan kung nasaan siya. Sa lalong madaling panahon ay nalaman niyang umalis siya kamakailan patungong Roma at dahil dito ay ipinadala niya ang kanyang mga tauhan. Makalipas ang 10 oras, dumating sina David at Millie sa Roma at nag-check-in sa napakamarangyang hotel. Nang maglaon ay lumabas sila at tinamasa ang kagandahan ng lungsod. Sa sumunod na eksena, gumala ang dalawa sa Coliseum at sinubukan ni David na pumunta sa mas mababang palapag. Ito ay nang hindi niya inaasahang nakita niya si Griffin. Sinubukan ng gulat na si David na umalis, ngunit ang lalaki ay biglang nag-teleport sa harapan niya. Pagkatapos ay ibinunyag niya na may mga jumper na katulad nila sa buong mundo. Kasunod nito ay pinagalitan ni Griffin si David dahil sa walang ingat na pag-teleport. Sinabi niya na ang baguhan ay nakakuha ng atensyon ng mga maling tao. Samantala, isang grupo ng mga paladin ang pumasok sa Coliseum at sinimulang habulin ang mga lalaki. Agad namang tinamaan si David gamit ang batuta at hindi makagalaw. Ngunit tila mas may karanasan si Griffin sa mga pakulo ng kalaban. Nag-teleport siya palayo sa ilang segundo at mabilis na pinatumba sila isa-isa. Nang sandaling humupa ang panganib, tinulungan niya si David na makabawi ng lakas.
Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Griffin ang tungkol sa organisasyon ng Paladin na tumutugis ng mga jumper na tulad nila bago muling nawala. Biglang sumulpot ang isang empleyado mula sa Coliseum at napansin ang ilang walang malay na katawan. Sumigaw siya para humingi ng tulong na nagudyok kay David na magmadaling sumisid sa jump scare na iniwan ng teleportation ni Griffin. Hindi nagtagal ay lumitaw siya sa isang lihim na taguan sa disyerto ng Egypt. Nang makita siya, nagalit si Griffin at ipinaalala sa kanya na iniwan niya si Millie ng mag-isa. Inamin ni David ang kanyang pagkakamali at nagmamadaling bumalik sa Coliseum, ngunit sa kasamaang palad, naghihintay na ang mga pulis sa labas at hinuli silang dalawa. Pagkalipas ng 8 oras, sinusubukan pa rin ng mga awtoridad ng Italia na tanungin si David. Hindi sila maaaring gumawa ng formal na pag-aresto hanggat hindi dumating ang mahistrado mula sa embahada ng US. Sa gulat ni David, nang sa wakas ay nagpakita ang mahistrado, ito pala ay ang kanyang ina, si Mary. Bago niya maisip ang nangyayari, pinakawalan siya nito mula sa pagkakaposas at sinabihan siyang tumakas. Binalaan niya siya na mas maraming Paladin ang paparating. Sinubukan ng nalilitong David na sundan siya ngunit isang pulis ang humarang sa kanya. Kaya nag-teleport siya sa waiting room at sinabi kay Millie na pinalaya siya pagkatapos ng masusing investigasyon. Hindi siya naniniwala na magiging ganon ito kadali ngunit hiniling ni David sa kanya na magtiwala sa kanya at dinala siya sa airport. Pagdating doon, humingi ng paliwanag si Millie. Nalilito kung bakit sila tumatakbo kung ang mga bagay ay dapat na maayos. Ngunit si David ay hindi nagbigay sa kanya ng anumang mga sagot at sinabi lamang na hindi na sila maaaring magkasama. Sa pakiramdam na pinagtaksilan, sumakay siya sa eroplano at umalis papuntang Michigan ng mag-isa. Makalipas ang ilang sandali, nagpakita si David sa hideout ni Griffin at nalaman niyang tinutugis niya ang mga Paladin upang patayin sila. Ibinunyag ni Griffin na ginagawa niya ito dahil ang mga masasamang tao ay tumutugis sa kanilang uri. Napaka-brutal nila na kapag hindi nila makuha ang isang jumper, sasalakayin nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Nang marinig ito, nag-alala si David sa kanyang tarantadong ama na nag-iisa sa bahay, ngunit alam niyang ligtas si Millie sa ngayon dahil nasa mahabang biyahe ito. Sa sumunod na eksena, nag-teleport si David sa kanyang lumang tahanan at natagpuan ang kanyang ama na walang buhay sa sahig. Pumunta na pala si Roland sa kanya. Nawasak nito si David at sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang walang ingat na aksyon ay nagdulot sa kanya ng malaking problema. Ngunit wala siyang oras para magluksa dahil kailangan niyang mahuli si Roland bago makarating si Millie sa US. Si David na gustong maghiganti ay nag-teleport pabalik sa hideout ni Griffin at sinubukang agawin ang kanyang talaarawan na naglalaman ng detalyadong pananaliksik sa mga Paladin, kabilang ang pumatay sa kanyang ama. Ngunit hindi siya pinayagan ni Griffin, ipinaliwanag na si Roland ay lubhang mapanganib at hindi siya dapat basta-bastahin. Nang walang ibang mga pagpipilian, iminungkahi ni David na dapat silang magtulungan upang talunin siya. Sa una, tumanggi si Griffin, sinabing mas gusto niyang magtrabaho ng mag-isa, ngunit nang patuloy na magpumilit ang baguhan, pumayag siya sa huli. Pagkatapos, nag-teleport silang dalawa sa airport ng Michigan, ngunit huli na. Lumapag na si Millie at umalis na. Dahil dito, nataranta si David at agad siyang nag-teleport sa bar na dati niyang pinagtatrabahuhan. Hinanap niya si Millie at ibinunyag ng waitress na hinahanap din siya ng isang misteryosong lalaki. Napagtanto ni David na si Roland iyon at agad na nag-teleport sa apartment ni Millie. Sa kabutihang palad, nakita niyang ligtas siya at sinubukan niyang ipaliwanag kung paano siya biglang sumulpot sa kanyang apartment. Ngunit galit pa rin siya tungkol sa insidente sa Roma at ayaw siyang makita. Sa sandaling ito, dumating si Roland at ang kanyang mga tauhan. Kaya't mabilis na kinuha ni David si Millie at dinala sa hideout ni Griffin. Dahil dito, galit na galit ang batikang jumper dahil alam niyang may makina ang mga Paladin na nagpapahintulot sa kanila na magbukas ng wormhole sa scar na iniwan ng teleportation. Sa kasamaang palad, dumating si Roland at ang kanyang mga tauhan kasama ang makina at ginawa ang eksaktong kinatatakutan ni Griffin. Habang hinihintay nilang bumukas ang wormhole, nagtago ang mga lalaki sa lihim na kuweba. Doon, aksidenteng natuklasan ni David na kasama sa pananaliksik ni Griffin ang kanyang ina dahil si Mary ay Paladin din. Nang siya ay lumingon upang harapin ang kapwa jumper, nagpakita si Roland at agad na nakuha si David gamit ang cable ng kuryente.
Siya ay nagpatuloy upang patayin ang binata, ngunit nagawa ni Griffin na putulin ang mga wire gamit ang flamethrower. Pagkatapos ay hinampas niya si Roland at itinulak siya pabalik sa wormhole na pinanggalingan niya. Patuloy na nag-away ang dalawa sa apartment ni Millie sa Michigan. Samantala, pinutol ng nalilitong si Millie ang mga wire para iligtas si David, ngunit pinag-promise niya ito na hahayaan siya nitong mag-isa pagkatapos siyang iuwi. Tanggap naman ni David pero ipinagtapat din niya na siya lang ang minahal niya simula pa noong mga bata pa sila. Habang nasa romantikong pag-uusap ang dalawa, biglang lumitaw si Griffin kasama ang makina ng Paladin. Gayunpaman, ginamit ni Roland ang jump scare para maglunsad ng hook na kumuha kay Millie. Pagkatapos ay kinaladkad niya ito pabalik sa apartment bago magsara ang scar. Sa resulta ng insidenteng ito, nagsimulang maghanda si Griffin ng remote control bomb upang dalhin ito sa apartment. Plano niyang tuluyang patayin ang lahat ng Paladin doon, walang pakialam kung mamatay din si Millie sa proseso. Dahil ayaw mawala ang kanyang minamahal, biglang nag-teleport si David gamit ang bomba at ibinaba ito sa Coliseum. Agad naman siyang sinundan ni Griffin at nagsimulang mag-away ang dalawa para sa detonator. Nag-teleport sila sa buong mundo at kalaunan ay nakarating sa lugar ng digmaan sa Chechnya. Hindi pinansin ang digmaan sa kanilang paligid, kinuha ni Griffin ang detonator, ngunit sa sandaling iyon ay tumalon si David sa kanya at itinulak siya patungo sa poste ng kuryente na may mataas na boltahe. Ito ay nagpanatili sa veteranong jumper at nakulong ng ilang sandali. Kasunod ng kanyang tagumpay, nag-teleport si David pabalik sa apartment ni Millie at nakita siyang nakatali sa dingding. Nagmamadali siyang pumasok upang iligtas siya, ngunit inatake siya ni Roland gamit ang electric baton. Pagkatapos ay itinali siya ng Paladin sa ibabaw ni Millie, gamit ang magkahiwalay na mga cable ng kuryente para sa kanyang mga paa. Iniisip ni Roland na ang kasalukuyang boltahe sa mga wire ay sapat na upang pigilan si David na makatakas. Sa kritikal na sandaling ito, humingi ng paumanhin si Millie sa maling paghuhusga sa lahat at ipinagtapat ang kanyang pagmamahal kay David. Nagbigay ito sa kanya ng suporta na kailangan niya upang dalhin ang kanyang kapangyarihan sa susunod na antas. Biglang nawala ang buong silid sa gusali at nag-teleport sa gitna ng Huron River. Nahihilo si David sa ilalim ng tubig, kaya lumangoy si Millie para iligtas siya. Hinalikan niya ito ng buong puso, na sapat na para kay David na magkaroon ng lakas at i-teleport sila sa lumang silid aklatan. Nagawa ni Roland na lumangoy sa jump scare at lumitaw din sa library. Ngunit makalipas ang ilang segundo ay sinunggaban siya ni David at nawala ang dalawa sa lugar. Nang lumipat ang eksena, ang dalawang magkaaway ay nasa isang kuweba sa gitna mismo ng Grand Canyon. Iginiit ni David na siya ay isang mabuting tao dahil maaari niyang iwan si Roland kasama ang mga pating sa karagatan. Pagkatapos ay naglaho siya, naiwan ang Paladin sa malayong kuweba. Pagkalipas ng maraming araw, sinundan ni David ang ilang mga pahiwatig tungkol sa kanyang ina at sa wakas ay muli silang nagkita sa isang lugar na may nyebe. Humingi siya ng mga sagot tungkol sa kung ano ang nangyayari, kung saan inamin ni Mary na iniwan niya siya dahil alam niya ang tungkol sa kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag din niya na mahal niya si David ngunit ang tanging bagay na maibibigay niya sa kanya ay isang panimula. Nang marinig ito ni David, napagtanto niya na ang kanyang ina ay kasama ng kaaway kaya umalis siya doon. Pagkatapos ay nakipagkita siya kay Millie at ang dalawa ay nag-teleport sa mas mainit na lugar. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.